Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Gian. Okay guys, bilisan na lang natin kasi anong oras na? It is 10:21 PM. So bakit na late yung pag-review ko? So simple lang, alam nyo naman, ano ngayon July 2. So hindi ko alam kung kailan natin ma-upload to or kailan nyo mapapanood to. Pero tonight is July 2. Wednesday, pinanood ko muna yung game 4 ng TNT at Rain or Shine. So, pasensya na kayo kung na-late. Pero huwag kayong mag-alala, magiging pa rin, magiging classic na review pa rin to. So, okay, game! Na-review na natin yung first 3 battles dito sa bracket A. At nakita nyo naman, napanood nyo naman na sobrang dikit ng mga hatol ko doon. At yung tatlo pa nga doon is kabaliktaran ng mga resulta. 'Di ba? Si Carlito yung nag-advance pero para sa akin article 'yon. Si Katana yung nag-advance pero para sa akin third 'yon. And then yung isa na Zaki versus Zenlook nung live, para sa akin Zenlook 'yun, pero nung ni-review ko, para sa akin malinaw 'yon na hindi siya ganun kalinaw. Pero masasabi ko na lumamang talaga si Zaki in terms of style and content. And then, ito yung pangatlo. To be honest, Jonas yung boto ko nito nung live. Pero, nag-trending to Nag-trending to nung pagka-upload 1 month ago na pala to. Grabe, ngayon ko lang siya mapapanood ulit. Kasi syempre yung unang panood ko nito nung live. 'Di ba? So, 1 month ago, uploaded. Nag-trending siya kasi naging debatable nga yung panalo ni Saint Ice. So, maraming nagkalat na battle, maraming nagkalat na review. Actually, yung kay Loons, given na yun, kay Loons na magti-trending yun. Pero, may isang nag-review yung babae. So, di ko alam kung anong pangalan nun. Basta yung babae na di ko alam ba't binabash yung doon, yung babae doon. Di ko masyadong pinanood pero nag-trending lang kasi kada Facebook ko nakikita ko yung review nung babae na yun. Tapos parang binabash siya. So hindi ko na siya pinanood, ako kasi 'di ba lagi ko naman sinasabi sa inyo kapag may clip na mga hindi ko pa napapanood na battle, iniiwasan ko. So for kasi may clip doon ng syempre, battle review yun. So, may clip yun na rounds. 'Di ba? So, sabi ko, pag napakinggan ko to, baka hindi maging ganun natural yung yung reaction ko pag ni-review ko to. Kaya, in-skip ko. Pero binabasa ko yung comment na, yun nga, binabash yung si ate girl, no? So, hindi ko alam kung bakit. Pero, ayun, ito na yung opinion natin sa battle na to. So, ulitin ko lang, nung napanood ko nung live, sabi ko, Jonas yon. Pero tignan natin, i-check natin kung ano ba talaga yung final vote natin sa review na to. So, okay. Jonas versus Saint Ice, game. Dapat, pakinggan natin to. Isa buhay 2025, second side 14, unang banat, Jonas. Game. Yo, pagpasay. Okay, wait lang pala. Uumpisaan ko na or uunahan ko na sa mga matagal na nakasubaybay sa atin
So, alam nyo naman, si Jonas ay isa sa mga paborito kong komedyante dito sa Flip Top. Pero, i-judge ko to hindi dahil, hindi, paano ko ba i-explain yun? Parang, i-judge ko siya as normal na battle MC. Hindi ko siya titignan as na idolo ko si Jonas or something, 'di ba? Na para sa akin ganito, ganyan na parang ahead si Jonas. Hindi ko siya titignan ng ganun. I-judge ko siya kung paano at paano ko na natanggap yung mga bara na yon. I-judge ko siya as pantay, 'di ba? Kung sino mas effective or something. So, bahala na kayo kung paano nyo i-take yung judgment ko dito, pero ako personally hindi ko to i-judge as dahil paborito ko si Jonas or what. Basta, real opinion. Honest opinion lang. Okay? So, game. Kasi baka isipin nyo, bakit ganun yung mga sinasabi ko or masasabi ko. 'Di ba? So, yun. Tignan natin. Nire-ready ko lang din yung sarili ko. So, game. 14, unang banat, Jonas. Yo. Pagpasensyaan nyo na, hindi quality yung boses ko. Pero laban pa rin, game! Game. Siya si Ice Rocks na hindi sumikat kasi supot at okay. Tas nag-comeback bilang Saint Ice na bugok mag-wordplay. Kung sa Ice Rocks at sa Saint Ice hindi ka naging okay, baka kailangan mo na talaga ice for sale. Sinayang mo Okay. yung dati mong pangalan, di ka ba nang hihinayang pre? Alam mo bang nung Ice Rocks ka pa lang tol, wala na kaming pake. Nagpalit ka pa ng rap name? Nag-iisip ka ba? Hindi ka na nga sumikat sa dati, nagpalit ka pa. Utang ina. Kaya ang tangi ko advice para sa katulad mo, itigil mo na lang Ice, di ka talaga para sa ganito. Ako madaling na-recognize kasi mas nice ako sa'yo. Kaya kahit anong ice mo pa dyan, Ice, panis ka sa ice ko. Okay. Ano? Gasgas na ba Okay. yung ice? Pwes gagasgasin ko ng gagasgasin niya at hindi ako mapapagod. Normal na ginagawa yan sa ice kapag kinakayod. Eto, tinapat nyo sa akin, marami pa ritong mas better. Puta, magmumukha tong tube ice na sinalang nyo sa blender. Teka. Puro ice yung nagamit, malamang magalit na naman to. Kesyo, wala na ba kayong ibang maisip? Paulit-ulit na lang po. Puta, Gag. nagpipredict ka ng kapredict-predict. Oh, gag. Hayop ang lupit mo. O sige, pag nagbanggit ka rin tungkol sa akin magagalit ako sa'yo. Kasi nung laban nila ni Tardy, pinredict niya, puro ice daw yung sasabihin. Gago ka ba, pre? Anong gusto mo, Saint Ice? Mag-wordplay kami sa'yo tungkol sa kape? Pang inang to, ang pangit mo kalaban, hindi pwedeng banggitin yung pangalan. Ano yun? Gusto mo sapakan tapos bawal kang tamaan? Tangina, okay lang mag-predict, pero wag yung masyadong halatado. Kulang na lang sabihin mo sa tao, hulaan ko, gusto mo akong matalo. Yung technique ni Pistolero, Brad, wag mo nang gawin. Hindi yan tatalab sa mga tulad kong praning. Technique ni Pistolero. So, yung sinasabi ni dito ni Jonas na technique daw ni Pistolero. Yung syempre yung actually lang naman yung estilo ni Pistol, nag-boom lang naman yun nung nung laban niya second round ng Isabuhay 2022 against Goryong Talas. 'Di ba? Na round 1 pa lang tapos na yung battle. Ano 'yun? Panoorin niyo, alam ko na-review ko 'yon. Isabuhay 2022 'yun kasi ang kulang ko na lang naman na Isabuhay is yung 2013. Panoorin niyo 'yon, puta. Round 1 pa lang ni Pistol tapos na yung battle. Talo na kagad si Goryo. Ganon na predict ni Pistol. At ayun, simula noon parang ang dami nang gumaya na ipipredict yung ganito para malesen yung impact nung sasabihin ng kalaban. Pero iba pa rin yung ginawa ni Pistol na yun. Kaya yun lang yung sinasabi ko na yun yung sinasabi ni Jonas na estilo daw ni Pistol yung pag-predict. Okay, so yun. Technique ni Pistolero, Brad, wag mo nang gawin. Hindi yan tatalab sa mga tulad kong praning. Bukod pa dyan, hindi yan pamantayan ng galing. Panay hula ka sa rounds ng ina, Madam Auring.
Sige, kung talagang magaling ka, hulaan mo nasa isip ko ngayon. Tama ka, pare. Yan talaga nasa isip ko eh. Wala kang sinabi. Okay. Round 1 pa lang, pinakita ko ng walang palagtong contender. St. Ice ka lang, samantalang ako ang pinakamalupit na icebreaker. Uy, time? Okay. Medyo nakalimutan ko na yung... Kailan ba naganap nga ulit tong second sight na to? Hindi ko na matandaan kung kailan. March ba? Hindi ko na matandaan kung basta napanood ko to ng live. Pero medyo nakalimutan ko na kung ano yung totally na nangyari sa performance nilang dalawa. So ayun, to be honest, nagulat ako na natapos na bitin kasi napanood ko yung laban ni Jonas kay Plasma ng live. Napanood ko yung laban ni Jonas kay Zenlook ng live. At napanood ko rin to Jonas vs Saint Ice ng live. Nung nireview ko yung Jonas Plasma tsaka Jonas Zenlook as is, kung paano ko siya napanood ng live at kung paano ko siya napanood sa video, malakas na Jonas yon. So ako, nung napanood ko to ng live, okay malakas yung Jonas. Pero ngayon dito sa vid, feeling ko bitin. 'Di ba? Feeling ko bitin 'yon. And comparing to his last two battles, Jonas Plasma, Jonas Zenlook, I think powerful, much better yung performance ni Jonas against dun sa dalawang yon kaysa dito sa round na to, 'di ba? So medyo nabitin lang ako kasi yun nga, umikot sa ice, 'di ba? Umikot sa ice. Although kasama naman sa sulat ni Jonas na parang nagbanggit siya ng ice na angulo. Tapos, yun, nilaro niya yung ice, tapos yung ice na mata, tapos ice for sale. Although maraming quotable si Jonas dito, pero feeling ko masakit man sabihin to kasi si Jonas isa yun sa mga tinitingala ko na komedyante talaga dito sa Flip-Flop, pero I think hindi enough yun sa ganitong klaseng tournament na isa buhay, isa sa mga pinakamataas na tournament sa battle rap dito sa Pilipinas, 'di ba? So I think yung ginawa ni Jonas para sa akin is hindi siya ganun ka effective siya. Yes, effective, walang duda, no doubt, no disrespect, no disregard. Effective 'yon, malakas 'yon. Pero sa tournament, feeling ko mas malakas pa dapat doon 'di ba? Mas malakas pa dapat doon, mas doble pa kasi maganda yung performance ni Jonas sa last two battles niya. So, syempre, we are expecting na magiging kasing lakas noon, mas malakas pa doon. Pero nangyari, parang siya 2 step behind doon sa past battles niya. So, malakas 'yon. Ulitin ko lang, malakas pero not enough sa ganitong tapatan. Although di pa rin naman natin na naririnig yung round 1 ni Saint Ice, pero let's see, 'di ba? Ihang muna natin yung round 1 ni Jonas dito. Saka natin i-finalize yung decision kasi malay mo para sa akin hindi pala ganoon ka-effective yung round 1 ni Saint Ice. Ibibigay pa rin natin kay Jonas 'yon, pero pakinggan natin muna. Napansin nyo yung banat niya? Familiar yung cadence, rhyming, tsaka tema. Putang ina, kaya pala kanina si Lip Cram kalahati lang yung puwersa. Pues, Okay. wala kayo sa tangina, 2x2 pa din kayo dito, sa buhay na nga. Pues wala ka sa buong 2024 lumagari. Patay kayo sa akin parehas pare, kung gusto nyo yung 2x2 magkahati. Tapos yung sinabi niya mga wordplay tungkol sa ice, sinayang ko doon yung pangalan ko na ice. Ice lang yun. Pero ikaw malamig mamaya kasi ice blood, cold.
Ngayong gabi, ikaw may tulog sa atin tila bineching MP Light. Ngayong gabi, malalaman sino sa atin ang mas legendary ice. Sulog sa init na itong yelo hanggang tong gatas ma-sterilize. Ikaw may 4 na paningin pero ako lalagpas ng second sight. P-side game? Kasi meron kang foresight. Pues sipat ko madadaya mong galawan recently. Jonas, 4 lang paningin mo, yung sa akin 4 na milyon na parang DMT. Para makuha loob nyo at agarang magpatawa, pagsampa pa lang nito, siya'y sumasa. Ano yung 4 na milyon DMT? Hindi ko gets yun. Hindi ko gets yun. Ang paningin mo, yung sa akin 4 na milyon na parang DMT. Para Gets. makuha loob nyo at agarang magpatawa, pagsampa pa lang nito, siya'y sumasayaw na galawan mo masagwa. Tapos magpapakilalang, ako nga pala si Zaito. Yan ang galawan ng weirdo. Kaya pala malakasan yung milk mo galing sa lata ng nido. Magbabanggit ng wak. Okay. Galing sa lata ng nido. So, alam naman natin, di ba? Alam ninyo naman na siguro yun, yung issue kay Saito na nahuli siya. Na, alam niyo, nasa lata ng nido yung yung pinagbabawal na gamot. Di ba? So, for sure, alam nyo na yun. Marami ng beses na angulo yun kay Saito. So, for sure, aware na kayo. MCs, si Tito Badang, pang desperado na cheat code. Makanakaw lang ng reaction, content ni Gago si Tito. Kung ako overtime, ikaw before time, madaya ka. Pwede ka sa... Kung ako overtime, ikaw before time, madaya ka. Pwede ka sa politika, Jojo. Di pa nagsisimula, bumibili na ng boto. Talagang smooth ang bagsak ng linya pag kino-condition yung ulo. Oo, mind conditioning. Pinubulag niya ang masa. Itong mata, ginagatasan niya na parang katarata. May actions pa yan. Sa kada line. Kapag kapos sa halakhak, ganyan mag-clown ang mga mime. Hindi makalabas sa box. Walang yatong isa buhay ngayong taon. Ang daming bungal na kasali, ang lala. Judges, handa na ba kayo? Para manghusga dito sa rapper na, alam mo na. Gumawa ka na reaction channel na wala ka na ambag. Puta, lahat tinatanong mo sa amin, sana kami na lang nag-vlog. Mas madami pang ads kaysa sa nagigets niya na bars. Mas madami ka pang nanguyang chichirya, ano yan, ASMR? Okay. Si Batas tsaka Looney, pinibreakdown ng jokes, bars, kada detail ng skill set. Si Jonas, ang binibreakdown, yung mga magjowang naghahalikan sa gilid. Ano ang problema mo? Kaya mo sila maglambingan, hayop ka. Pag mabigat punchline, expert opinion niya, technical yun, technical. Ano? Wala man lang knowledge o pag i-explain. Abangan nyo reaction channel ko. Unang battle, Wally versus EB Babe. Nandito na naman tayo para manghusga ng mga rapper na tanga. Pinakamabentang linya niyang funny guy. Jonas, kapag judge ka na, ikaw ang pinaka-qualified. Pinakatangang rapper. At pasensya ka na, Beatroom. Siya din pinakakupal sa liga. Piruin mo, hindi pa nasipat yung video sa mismo na flip-top, ang dami nang yung views nakikita. Anak ng kakalabas pa lang ginagatasan na ni Iho. Lalo pag battle ng kalaban, pasimpleng itadown na ngayong stilo. Wala pang laban, binabanatan na parang presko ni Baron at ni Kiko. Pero Okay. para di halata, tingnan yung reaction niya, idadaan niya lang sa biro. Yo, what's up mga parkoy? Nandito na naman tayo para makinig sa isang rapper na tulig. So yun, yun na nga yung sinasabi ko eh. Hirap ng round 1. Nahirapan ako kasi as expected, it is a style clash. Knowing both MC, Jonas, komedyante, Saint Ice, yung lyricismo, yung pagiging technical, yun talaga yung ano niya, yun talaga, freestyle. Yun, so yun yung laging baon ni Saint Ice. Technical, yung lyricismo, pati yung freestyle. And then, ayun,
may mga pasundot-sundot na jokes, which is ginamit niya kanina. Then kay Jonas, as expected din, jokes, diba? Comedy, entertainment, may mga punto rin, 'di ba? May mga wordplay pa rin, may mga nameplay pa rin. So, ang hirap. Ang hirap nun. So, feeling ko tatagal yung tatagal yung review natin sa battle na to. Pero I think deserve din ng dalawang to yung ganitong paghatol, 'di ba? So, let's see kung paano natin bibigyan ng judgment ng battle. Mahirap, to be honest, ang hirap i-judge ng battle na to. Pwede mong ibigay kay Jonas kung ang trip mo is entertaining, comedic, pwede mo ibigay. Effectivity, pwede mo ibigay. Pwede mo rin ibigay kay Saint Ice kung ikaw naman ay isang fan ng technical or lyrical. 'Di ba? So, ako, ang hirap. In round 1 pa lang, oh. What more sa rounds 2 and 3? 20 minutes na kagad yung vid natin. Pero, sige. Meron lang akong nasilip na isang butas dun sa performance ni Saint Ice. So, sa tingin ko, ayun yung magiging main reason. 'Di ba? Pero, ang hirap magbitaw ng judgment dito. 'Di ba? Ito, real talk. Isa sa mga nakita kong butas sa performance ni Saint Ice is yung pag-inom niya ng tubig. Feeling ko nawala siya dun eh. And sa bilis ng utak niya mag-isip ng mga linya, ng mga freestyle, feeling ko nasalo, tapos hanggang sa makapa niya ulit yung sulat niya. Ganon ko siya nakita. Pangalawa, overtime. Pero hindi naman ako stricto masyado sa oras, lalo na kapag 'di ba? Pag tournament, hindi naman ako masyadong nagtitingin sa oras. Kapag pag overall performance lang, or sabihin natin overall tabla yung magiging score, halimbawa, in the end of battle, ang naging score natin is 23-23. Tapos titingin tayo ng categories kung saan sila pwedeng bawasan or saan sila pwedeng lamangan. Doon lang ako kumukuha ng puntos dun sa overtime. Pero dito, ang hirap, real talk, ang hirap. Pwede mo siyang itabla, 'di ba? Pwede mo siyang ibigay kay Saint Ice, pwede mo siyang ibigay kay Jonas. Nabitin ako sa performance ni Jonas. Feeling ko hindi siya kasing lakas ng performance niya sa mga past battles na napanood ko sa kanya. Kay Saint Ice naman nahabaan ako, pero nahabaan ako dun sa performance niya sa round 1, tapos may konting slip-ups pa siya dun, 'di ba? Pero isa sa mga nagustuhan ko naman sa performance ni Saint Ice, well-rounded. Technical, 'di ba? Andun yung pagiging technical, andun yung lyricismo, andun yung freestyle, tapos may pasundot-sundot na jokes din, 'di ba? Kay Jonas naman, inumpisahan niya sa ice na wordplay hanggang sa yung yellow tas yung ice na mata, 'di ba? Medyo humaba yung feeling ko, half ng round 1 ni Jonas napunta sa ganon, pero still effective pa rin yun. Kung titignan mo siya sa effectivity, I'll go with Jonas. Kung titignan mo naman siya sa jokes, I'll go with Jonas. Although may jokes din si Saint Ice sa round 1, iba pa rin yung Jonas kasi ito yung estilo niya. Kung titignan mo naman sa mga punto, sa technicalities, 'di ba? Yung second half ng round 1 ni Jonas may ganung halo, 'di ba? May mga punto. So sa tingin ko, tabla sila doon kasi may mga punto rin na sinasabi si Saint Ice doon, at para sa akin okay din 'yon. In terms of performance, I'll go with Jonas kasi mas malinis 'yon. Kay Saint Ice merong konting slip-ups. So yun, bini-breakdown na natin siya per category. So I think I'll go with Jonas sa round 1. So dikit
So, nakita niyo naman yung pag-breakdown ko, hindi naman siya breakdown lang ng kung ano-ano sa sulat. Binreakdown natin siya, classified breakdown. Effectivity, 'di ba? Yung performance. So, sa tingin ko, I'll go with Jonas dito. Pero sa dikit na boto lang. Hindi siya 9-7, hindi siya 9-6, hindi siya ganun. It is 9-8 in favor of Jonas. Or sabihin nating 9 versus 8.9, 8.8, parang ganun eh. Depende kung kung gumagamit lang tayo ng pointing system, bibigyan ko ng 9 versus 8.8 'yon. Ganun lang kadikit. Or 9 versus 8.9 lang. So gahibla lang talaga, sobrang gahibla lang. Nakuha lang ni Jonas yung para sa akin malinaw na linis ng performance tsaka effectivity. Effective din naman yung round ni Saint Ice, pero I think not enough kasi may slip ups na konting-konti. So humatak 'yun. So 'yun. Ganun ko siya nakita. I'll go with Jonas doon. Round 2. Alam mo ba, pakinggan natin. Bravo! Ginagatasan ko raw yung liga. Pabibo kay Enigma. Bakit? Hindi ba? Tanginan to, kailan ko ba tinanggi, pre? Ha? Tanginan to tulig. Tanungin mo si Arik, siya pa nagbibigay ng link. Di ba, boss? Hati tayo sa kita. Tanginan to, bobo. Inanetos, pupunahin pa yung mga linya ko raw, walang kwenta, puro kwela. Samantalang yung mga sinabi mo, puro jokes lang yung bumenta. Di ba? Yes. Ang inaneto. Yes. Ako daw, lata ng nido. Ikaw nga yung kamukha ni Saito. Gago. Sa poster, pag nasabi, ano yan, Saitong maputi? Kulit no? Round 2 game. Game. Boss, bukod pala kay Zenlook, etong si Saint Ice, baby siya. Isipin mo, sasapakin ka na niya pero main event mo pa. Huwag ganyan, boss. Unfair ka nga kata. Gago. Eto pala yung sasapak sa'yo noon. Ibang klaseng pagkakataon. Isipin mo yun, ang dami nagmamahal dyan kay Arik tapos mag-isa ka ngayon. Pag pinagkukutusan ka ng mga to, iiyak ka, promise. Kung pumunta kang kalbo, lalabas kang atis. Pero bilib ako sa kapal ng mukha mo, ha. Nakuha mo pang humarap sa taong bibigyan mo ng kamao pero bukas palad kang tinanggap. Sinali pa ng isa buhay. Ang swerte mo naman ka. Ganda naman nung punto niya doon. Ganda nun. Bukas palad kang tinanggap. Nice. Ganda nun. Amo, ha. Nakuha mo pang humarap sa taong bibigyan mo ng kamao pero bukas palad kang tinanggap. Sinali pa ng isa buhay. Ang swerte mo naman, Kap. Tapos tinapat ka pa sa akin, di pahinga ka na agad. Kasi wala kang gagawin, Saint Ice. Lalaban ka lang sa akin. Ako kailangan kong ipakita yung di nila sukat akalain. Sinali ako ng tournament, pampalakas ng bracket. Ikaw kaya ka nandyan para may labasan ako ng galit. Kasi pukin ng ina mo, Saint Ice, nung laban nyo ni Unico, 6 minutes kada rounds mo. Habang ano. Kagulangan. Tapos sinali pa yung Mirage, yung isang tao pinagtulungan. Pero alam nyo ba kung paano siya nanalo dun sa laban? Pinasok ba naman yung Mirage, kaya yung parking nasa pawan. Nice. Okay. Parking? Mirage. Puta, kaya ko pala yung ganto. Yung ginagawa kong simple, tol, big deal na sa'yo. Gusto siya pamantayan kasi yung mga sulat nga raw komplikado. Gago, wala kang karapatang magturo kung yung mismong laro nga hindi mo kabisado. Kasi kung ayaw nila maging kato kasi galit na galit sa mga nanlalain, Mac. Keso, sumasabay lang daw sa meta. Ulul, wag kang magmagaling. Kung epektibo yung estilo mo, iba't nandyan ka pa rin. Kung ayaw nilang maging kagaya mo, tol, wag mo silang pilitin. Wala kasi yan sa angas ng sandata, nasa kung paano mo yung gamitin. Kahit bigyan ka na magandang kargada, hindi ka pa rin sigurado. Walang silbi ang rifle kung di ka asintado, kaya hindi ko kailangan magbago o makinig sa wak mong payo. Kasi kaya kitang patayin ay sa paraang mas masaya ko. Kasi kaya kong gawin ang ginagawa niya.
Kung gugustuhin ko lang, Brad, at kung pipiliin ko lang na tong karir ko hindi umusad, pero never kong gagawin yan. Para lang sa tao magtunog malawak, mas pipiliin ko pa rin mangupal, masaya na ako, malaki pa bayad. Kaya sige, mag-wordplay ka na. Ah, shit. Kaya sige, mag-wordplay ka na. Fuck! Kaya sige, mag-wordplay ka na. Ano, paulit-ulit ba, men? Natural Saint Ice, yun lang ang kaya mong gawin. Okay, yung scheme na yon na sige mag-wordplay ka na, sige mag-wordplay ka na. Ano siya eh. Hindi siya para sa akin hindi siya ganon ka creative para sa akin nung time na napanood ko to ng live kasi halata na fake joke yon kasi puta ang linis na performance ni Jonas round 1 tapos round 2 di ba malinis tapos biglang maggaganon so I think hindi parang siya predicted siya na nung actually nung nanonood nga kami diyan nung live parang may nagsasabi nga may mga katabi ako na nagsabi na fake joke so alam agad ng tao na yon, hindi talaga joke yon. So, okay, going back. 1 and 2 ni Jonas, parehas ng approach. Ibang-iba yung performance ni Jonas dito. Gaya nga nasabi ko sa last or sa past 2 battles na review ko or napanood ko. Iba Nag-adjust si Jonas. Hindi ito yung Jonas na hinahanap ko, hindi ito yung Jonas na napanood ko ng alam mo yun, all 3 rounds tayong tumatawa, hindi nag-adjust si Jonas. Kumbaga, at some point, makikita mo na pumapasok na si Jonas sa estilo ni Saint Ice. 'Di ba? So, sa round 1, hati pa. Andun pa yung first half, puro jokes, nameplay, wordplay, sa Ice. Pagdating sa second half, mga punto, halo pa yung round 1. Medyo mahirap nga yun Nakuha lang ni Jonas yun sa performance talaga. Sa round 2, dito mo naman makikita yung pag-switch, 'di ba? Kasi hindi siya masyadong nag-focus sa jokes dito. Or kung meron mang mga jokes na tayo narinig sa round 2 ni Jonas, I think hindi naman ganon ka lakas yung impact. 'Di ba? Hindi siya ganon ka solido. Malakas, effective siya sa atin, natawa tayo doon sa crowd. Pero kung bigat ng mga jokes na ikukumpara mo sa mga past battles na non-tournament battles ni Jonas, hindi siya ganon kabigat. 'Di ba? Then ayun nga, sabi ko nga, unti-unti siyang pumapasok sa mundo ni Saint Ice na lyricism, technicalities, mga punto. And para sa akin, siya doon? Sugal 'yon kasi parang pinapakita ni Jonas na kaya ko rin yung ganitong ginagawa mo. Which is superb si Saint Ice doon. So, doon pa lang makikita na natin na lamang si Saint Ice doon kasi mundo niya 'yon Kumbaga, kaya kong patunayan sa'yo na kahit ginagawa parang kay Saint Ice gusto na lang niyang patunayan na kahit gawin mo yung ganitong estilo, ako yung mananaig kasi mundo ko to. So parang ganon. So mahirap bigyan ng malinaw na explanation 'yon, pero sa tingin ko ayun yung best explanation doon. Unang-una, nakakapanibago na ganitong Jonas yung napanood ko or napapanood ko. May mga jokes pero hindi siya ganun ka bibigat unlike sa before na napanood ko. Tapos unti-unti siyang nag-switch. Tapos pumapasok sa style ni Saint Ice, which is superb si Saint Ice doon. So, ganun. To simplify or to summarize that round, ayun yung yun yung punto ko doon. So, yun, round 2, tignan natin. So, malaki yung edge ni Saint Ice kasi
sa round na to kasi yun nga, pumasok na si Jonas sa mundo niya eh. So, if magiging ganun yung labanan, it's a battle of effectivity. So, game. Hati daw sila sa profit. Tanginan, lakas mo mang 11. Nakita mo si boss, ang liit ng kita, tapos yung kita mo doble. Okay. Tsaka kahit sinabi ko sasapakin ko siya, una sa lahat joke yun. Dapat alam mo yun. Pinabalik niya ako kasi alam niya gaano ako kalakas sa punching. Tsaka pinakitaan ko siya ng kamao kasi gusto ko mag-uprising. Pasok O yung sige, rebat. Mahal niyo to? Mahal niyo yan mga brad? O sapakan tayo, kakampi ko kayo lahat. Jogi. Alam niyo naman yung MP Light, di ba? Yung pinaka-solid niyang kanta. Pero alam niyo bang may mga kanta din siyang pinamagatang? Serbesa, Yosip Alak, Agord, okay ka lang ba? Baka may pinagdadaan na mabigat. Guys, support na lang natin yung album niya, palabas na sa rehab. Kung yung kanta ni Zendluk, sa magnanakaw pampagana, dito na kayo kay Jojo, pang nang Jan Jones ng asawa. Nagja-Jan Jones, gago. May bago pa siyang kanta, Chucho. galing sa heart. Yung pamagat, Dede mo. Dede mo? Mahilig ka nga manggatas. Tago sa dibdib kanta mo. O gusto mo lang mag-trending ata kasi Dede cash yun. Dahil panay money moves na lang yan. Wordplay. Pang sariling benepisyo. Spotlight niya daw 1,000 larger than the sun. Jonas, aka BC Sisinio. Puta, palagi nagre-reklamo, hindi daw sikat mga kalaban. Dapat na daw itapat sa legend to. Paano ka naman aangat, palagi mo lang tinatanga lahat pababa sa level mo. Pero may bars na siya. Di ba nulaban yun ni Plasma? Hindi ako nandudukot ng laman, pero nakuha ko loob nila. Sige. Pero pag dinukot mo ba yung laman loob ni Kuyang nakalinya, yayakapin ka na madla. Okay pala bars mo. Single meaning. Nakakatawa ka. Napapaghalata na yung common sense madalang sa kanya. Di kasi porke seryoso na banat mo, malakas na yung minention. Mataas lang yung reception kasi mababa expectations. Ngayon listen up, yung writtens niya di na nag-mature parang Peter Pan. Kung naging pera lang yung IQ, di ka makabibili ng mix and match. Yung sulat mo, chicken lang, daig ka pa ng PM1 yung sulat ko. Chicken scratch, kaya lahat pang clinic yan. Wala nang 1-2-1-2 na i-set up kada 16 bars, merong 16 punch mala. Peter yan hanggang pisngi niya ay mag-split na mala. Tong ino, tolo, ano? Peter yan. Si ano yun sa UFC yun Ko, chicken scratch, kaya lahat pang clinic yan. Wala nang 1-2-1-2 na i-set up kada 16 bars, merong 16 punch mala. Peter yan hanggang pisngi niya ay mag-split na mala. Mistika tapos bleeding niya maging internal lagay. Tong inang yan. Ninong niya magpapa-CT scan tago sa spirit na mala. Ancient One. O kala mo ending na day-ins nas next week pa. Wala akong pake kung naka-win streak ka. Ako nga undefeated basta yung titignan na yung replay lang dun palang finish na. Yo! Bato sa'yo magpapagulong malaki trip charts nakakamatay paggabuga parang peking cards. Patay. Maya-maya pa sa ulap naka AJ1 yung ulo mo mala panay basura mala Pepsi manakin mahirap abutin baba ng Pringles can may magic Ayun yung inaantay ko. Ang ganda nun. Ang ganda nung mga, mahirap abutin. Ang ganda nung simile. More on similes yung highlight ng round 2 ni Saint Ice. Feeling ko nakakuha na ako ng boto dito. Lupit nun. Ang ganda nung simile na yun na para ko hirap abutin parang dulo ng
Ay, ulitin natin. As sa ulap na ka, AJ1, yung ulo mo mala, panay basura mala, Pepsi, manakin, mahirap abutin, baba ng Pringles can, may magic kapag Ganda nun. Hirap abutin. Parang baba ng Pringles can. Shit. Okay. Lakas na ito. spit na mala Jeffrey, tamas bagay, nadalhin nyo liga alarik, Riyam, kaya itong kinaka-elims hanggang elims lang. Sabay-sabay na, multi-flow at punches jokes, ano bang gimmick yan? Putang ina. Wala lang yung mga di mo kaya na pag wala si lip cram, napaka-basic lang. Shit. Yang kupas mo nagalaw ngayon butas na't halatado, di lumakas mga duramo, lumakas ka lang sa tao. Boom! Eto, malinaw to, tol. Malinaw to na Saint Ice. 'Di ba? So, tang inang yan. Ang lakas nun. Di, real talk pre, real talk, ang lakas nun. Nagustuhan ko yon. And, tang ina, sabi ko sa inyo nakalimutan ko na yung nangyari sa battle na to. So, round 1, nakuha lang ni Jonas yon ng gabuhok. So, nakuha ni Jonas yung round 1 para sa akin kasi mas malinis niyang naitawid yon. 'Di ba? In terms of performance na lang talaga kasi kung titignan mo yung returns nila, yung effectivity nila, halos pantay eh. Hindi ka makakapag-decide doon. Effective si Jonas sa ganito, malakas si Saint Ice sa ganito. So, pare silang malakas sa sa estilo nila dun sa round 1. Pero nagkatalo lang sa akin dun nga sa konting slip ups ni Saint Ice. Doon yun lang talaga yung naging difference, yung linis ng performance. Kaya para sa akin, I'll go with Jonas doon. Sa round 2, ito, malinaw, Saint Ice yun. So, bakit? Umpisa natin kay Jonas. Jonas, sabi ko nga, yung performance ni Jonas sa sa round 1, sa 2, halos magkaparehas. Nagkaroon lang ng difference sa pagkaka-compose or yung structure ng verses. Kasi si Jonas, kumaga nag-umpisa siya sa mga patawa. Tapos unti-unting lumalapit or pumapasok si Jonas sa technical world, 'di ba? Lyricism, punto. And sabi ko nga sa inyo, kapag ganon, lamang si Saint Ice doon. Superb si Saint Ice doon kasi mundo niya yun eh. And pagbalik ng round kay Saint Ice, ibang klase yung pinakita niya. So, nag-umpisa si Saint Ice sa jokes. Pinakita ni Saint Ice dito lahat. To be honest, pinakita niya lahat. Flow, multis, jokes, 'di ba? Sobrang well-rounded ng round 2 ni Saint Ice, and para sa akin yung multis na Clinic yan, Peter yan, putaragis na yan, walang walang duda. Dun pa lang nakuha ni Saint Ice yun. Tapos biglang nag-flow pa. 'Di ba? Ang daming niyang pinakitang rap elements dito. So sa tingin ko, enough talaga yon round 2 para makuha ni Saint Ice. So, hindi ito yung Jonas na ina-expect ko sa round 2. Yung round 2, maintindihan ko na feeling ko baka buwelo lang. Pero pagdating sa round 2, mapapansin mo na ibang Jonas na yun. Hindi ito yung Jonas na ina-expect ko. So, Saint Ice from round 1, na ganito lang yung performance. Pagdating sa round 2, bumawi. At sa tingin ko, nakuha ni Saint Ice yun. So, it's a 10-9 in favor of Saint Ice. So, 9-8 sa round 1 in favor of Jonas, and 10-9 naman in favor of Saint Ice. So, 9-9 si Jonas, that is 18 points. 8-10 naman si Saint Ice, and that's 18 points. So, tabla sa 18 puntos sa dalawang round, yung dalawang MC na to. So, third round will be our deciding round, deciding factor. So, let's see. Game. Galing no? Ginagawa mo yung ginagawa ko dati, ang lupit mo pare. Basic pa nga eh. Okay ng teaching nga. Ang ina mo pre. Grabe ka mambaon.
Boss, gano'n ka pala mag-absorb ng jokes, no? 10 taon. Tanginang yan. Tagal nun. King ina, sinisita pa yung kanta. Yung kanta ko, tol, sumikat yun. Hindi katulad mo, ang wak. Buti pa yung kanta ko, dede. Yung karir nun, may hinaharap. Ikaw, king inang to, wala namang bilang, nagmamagaling. Tandaan mo, Ice, hindi ka uubra sa duling. Round 3, game. Game. Di ba MMA fighter ka? Sige, iset mo laban natin. Tignan nyo to kung uubra. Mapapahiya ako sa gitna ng stage kasi hindi ako pupunta. Pero fighter tong si Ice. Ngunit di siya magaling at malakas. Kaya pala Ice, kasi pagdating sa ring, nanigas. Ang angas pa naman sa interview. Ang daming reference nung MMA fight ni Saint Ice pero hindi ako aware dun eh. Ano na lang, nag-base na lang ako kung paano nila dinideliver yun, kung convincing ba, 'di ba? So, props dun. Ngunit di siya magaling at malakas. Kaya pala Ice, kasi pagdating sa ring, nanigas. Ang angas pa naman sa interview, kala ko talaga mala Bruce Lee. Puta, pagtungtong sa ring, ting ting ting, Sleeping Beauty. Pero pre, marunong ka eh. Alam mo kung saan ka lang nagkulang? Hindi ka tinuruan paano magdala ng unan. kahit pillow neck lang sana. Pang safety lang. Di mo type. Matutulog ka lang pala sana ang sinalihan mo, pillow fight. Pero maswerte ka pa rin. Kasi walang AI. Kaya nakaligtas ka, boss. Sa mga edit na pagsapak, biglang lalabas yung Diyos. Pero kung ako nakalaban mo nun, mas malala aabutin mo sa akin. Sa backstage pa lang, sasapakin na kita habang kumakain. Susuntok-suntokin ko yung mukha mo, kahit na dumugo pa. Sasabihin ko sa management natin, ikaw nanguna. De, joke lang. Hindi ako ganon. Pagdating sa octagon, estilo ko kakaiba. Lalapit ako sa'yo, tapos yayakapin kita. Sabay ipaparamdam ko sa'yo kung gaano ka kahalaga. Okay. Ay, kinilig oh, kinilig. De, yung gagawin ko sa'yo, promise masaya. Ilalak ko yung legs mo, tas kikilitiin kita sa paa. Mag-ulula. Malamang marami na naman magagalit. Kasi puro ako patawa. Itong flip top, di na battle rap, comedy bar na. Eh puta, kasalanan nyo rin naman kung ba't di na ako nagseseryoso. Kasi sa tuwing nagte-technical ako, puta, nagtatawanan din kayo. Kaya mag-ulula na lang tayo rito. Hayaan na lang natin siguro yung mga katulad ni Saint Ice ang magpanggap na matalino. Kasi kontento na ako maging patawa sa mga tao. Kasi pag ginalingan ko pa masyado, mawawalan ka ng trabaho. Malakas to. Real talk, walang perpektong estilo. Lahat nabubutasan. Walang matalinong tao. Lahat nagugulangan. Alam mo kung anong kailangan? Pagdating sa laban, walang iba kundi ang mga judges pakisamahan. Heart. Lahat ng bara kong ibinaon, puro solidong pinag-isipan. Wala akong sinaya, kaya wala akong pagsisisihan. O kung di ako manalo rito, tama, wala akong pagsisisihan. At kung di ako iboto ng mga hurado, wala na lang pansinan. Time. Okay. Bigyan ko kayo ng honest opinion dito sa round 3 ni Jonas ah. Ito yung Jonas na inaantay ko. Okay, ito yung Jonas na ine-expect ko na magpakita sa round 1, na ine-expect ko na makita sa round 2. Pero unfortunately, sa round 3 nagpakita yon and di ko naman sinasabing mahina yun. Di ko naman sinasabi na hindi nakahabol si Jonas sa round 3. Okay yun. Okay yun na doon niya nilagay. Pero, sa tingin ko, mas magiging okay yun kung rounds 1 and 2, ganito.
sa ano ko lang sa preference ko lang. Kasi magiging kontrapelo All 3 rounds magiging kontrapelo yung battle. Kung sakaling 1 and 2 ni Jonas is ganito rin kalakas. Magiging kontrapelo yon, and maraming mag-agree or marami sigurong magiging hindi siguro debatable yung battle kung ganun yung pinakita ni Jonas sa 1, 2, and 3. Kasi ganito yung pinakita ni Jonas sa 1, 2, 3, laban niya kay Plasma at laban niya kay Zenluk Parehas mga technical na kalaban yon. Pero one-sided. Gets niyo yung punto ko? One-sided yung laban niya kay Plasma. One-sided yung laban niya kay Zenluk. 'Di ba? May mga rebuttals pa nga si Jonas kay Zenluk noon 'Di ba? One-sided. So ang punto ko is, what if yung battle niya dito kay Saint Ice is ganun din, 1, 2, and 3 katulad ng ano niya. I mean yung performance niya sa round 3 katulad sa 1 and 2 niya. Baka maging one-sided din 'yun. Pero hindi Sa round 3 lang niya ginawa yung ganun. So para sa akin yung first 2 rounds mix up, buwelo yung round 1, and then yung round 2 mix up, pinasok niya yung mundo ni Saint Ice doon. Then pagdating sa round 3, ayun pa lang yung Jonas na hinahanap ko. So effective, sobrang lakas na sobrang lakas na Jonas yun kasi ayun yung ine-expect nating Jonas, and akala natin hindi na magpapakita yun, pero sa round 3 niya nilagay. And to be honest, enough yun para iangat niya yung buong rounds niya. And sa tingin ko hindi pa uli ang lahat para makuha ni Jonas yung panalo dito sa ganong kalakas na round. So if ever na lumaylay yung performance ni Saint Ice dito, possible na kay Jonas natin ibigay yung round 3. So depende na lang sa atin kung paano natin i-take yung round 3 ni Saint Ice. So ganon, 1 and 2 kasi tabla na So deciding round talaga yung round 3 para sa akin. So let's see. Linaw nun pagkakasabi ko doon. So sana naiintindihan nyo yan. Invite mo backstage ngayon, ang gago mo masyado. Alam mo ba kung ba't ako natalo? Sinabi sa amin may bonus na balato kapag mabilis mo na natapos. Hindi lang nasabi sa akin na ikaw dapat yung panalo. Naribat no? Pero putang ina mo, championship yun. Ibig sabihin ako'y subok na nga. Kung magkapisikalan man tayo, kaya ko itiklop yung damit mo. Habang suot mo pa. Nice! Huling Lakas. ikot, flip-top game? Game! Flip-top game? Game! Anong feeling matanggal sa flip-top? Same. Tangina, ang sakit! Dapat ating battle lagyan natin ng bet. Yung matatalo sa atin, matatanggal ka ulit. Nawala ako sa liga, gawa ng kulit. Kinailangan mag-grow up. Ikaw natanggal ka sa flip-top, tangina ang kulit, sa kadahilan ng banuka. Kung natalo ako dati, puta ayos lang mamen. Ikaw natalo ka kay BR nung di pa siya gaano kagaling. Ito makulit, may 10 years ka para maghanda sa rematch, puta talo ka pa din. Hindi ko gets yung punto. Hindi ko gets yung reference. Laban kay BR 10 taon. Hindi ko alam Hindi ako aware doon. Minamahal ng tao pagkat 2010 yung feels. Yun lang hanggang ngayon, pang 2010 pati yung skills. Kaya panay na lang pamimiloso po. Wala namang filosofiya. O sige, anong nauna, yung manok o yung itlog ni Enigma? Ano? Ga. Sirit? Ang sagot? Siyempre, yung pagtitiwalig niya. Kasi flip-top lang tayo. Enigma lang ang sakalam. Ten, 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 ten. Tangay na, sinasabi palagi pag judging, di ba pati kanina, sa pakisama siya lamang. Ako naman nagtataka, bakit hiya di niya ramdam? Tulad nung sinumbata mo si Plasma, kesyo di dinepend yung ngalan niya, puta, kamusta kaya yung nag-aambag sa rason kung ba't yung flip-top hate lumalala? Pero ginawa mo lang yung practical. At men, bilang family man, abot kita. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili. Kaya naman, next angle game. Game. Tunay lamang ang mananatili. Nakipagtalo ka kay Zenluk tungkol sa siomay.
dun siya nag-rise. Pwes mapasyopaw man o siomay, wala kang integridad, ikaw ay pusi inside. Na sa pagiging showman yung pride, kaya sinabon ni Looney yung style. Si Darwin na nga lang daw katapat mo, wala ka pa ding evolution in mind. Darwin, Napuputol mo- evolution, yung ganong konsepto, diba? Charles Darwin, evolution, diba? May linyang ganun si Mott, laban niya kay Sixth Threat, diba? Yung pinagtanggol mo yung Darwin, tapos basta yung ganun, basta yung ganung konsepto, feeling ko same, hindi naman same ng linya, pero same idea yung linya ni Mott kay Sixth Threat, I think, diba? Mo, wala ka pa ding evolution in mind. Nabubudol mo lang kanilang inner child gamit ang stilong nostalgic. Pues panis ka pa din sa akin kahit galawan na classic, mala freestyle na may topic. Sample? Yo, Boss Arik, mamili ka dito ng gamit. Gagawin ko yung topic. Bote. Yung? Bote. Yung bote. Kasi kanina, nilalait mo yung flow ko. Backshit ka. Para kang yung boteng yan, wala ka nang laman tapos plastic pa. Wala kang ganun. Okay, so baka isipin niya di ako napabilib doon or hindi ako napareact doon. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Kaya sa Facebook kapag may mga kumakalat na reels or mga video reaction ng ibang content creator, hindi ko pinapanood. 'Di ba? Sabi ko ano ko 'yan, scroll up ko na 'yan para natural pa rin yung maging reaction ko. So kung wala man akong reaction doon, isa lang ibig sabihin nun, napanood ko na yung clip na yon, 'di ba? So ako sasabihin ko na lang sa inyo kung ano yung naging reaction ko noon nung live na napanood ko to. Pero kasi wala, hindi niyo makikita yung reaction ko dun sa freestyle na yon. Pero bibigyan ko kayo ng take or ng opinion ko doon nung napanood ko to nung live. Yun na lang, nung live na lang kasi yun nga, since napanood, maraming kumakalat or nagtrending kasi itong battle na to nung pagka-upload, daming mga naglabasang reaction video pero wala akong pakialam doon. Ini-scroll up ko pero may mga times talaga na maririnig mo yung ganitong linya. Kaya hindi na siya ganun kabago sa akin. Although nakalimutan ko yung battle na to pero itong freestyle na to sobrang nag-trending eh. Kaya hindi naging ganun ka sa akin yun. So bibigyan ko na lang kayo ng opinion dun sa nung narinig ko to nung live. So okay. Ipag-connect natin. Connect natin ha. Syempre kapag video dito sa YouTube, may mga pre-battle interviews, 'di ba? May mga pre-battle interviews. So, kanina, pinanood ko yung pre-battle interviews bago tayo mag-umpisa dito. Meron sinabi si Jonas doon. Sabi niya, isa sa mga estilo ni Saint Ice at nakakatakot na estilo ni Saint Ice is yung mag-freestyle siya sa gitna kasi sobrang lakas nun para kay Jonas Sabi ni Jonas, panoorin niyo yung pre-battle interview. Sabi ni Jonas doon, isa sa mga malakas na estilo ni Saint Ice yung mag-freestyle sa gitna kasi minsan mas malakas pa yung freestyle kaysa dun sa pinakasulat kasi yun nga, pinaloob niya pinalaman niya sa gitna. And then, ayun, ginawa, 'di ba? Although na at some point na predict ni Jonas na baka magkaroon ng freestyle sa gitna, which is nung napanood ko to, ganoon nga yung nangyari. May freestyle si Saint Ice doon at nakita niya naman kung gaano ka epektibo yung freestyle na yon. Wala hindi mo siya pwedeng sabihin na kinausap niya si Bossing Arik doon na boss kapag ito yung linya ko sasabihin mo yung bote na hindi siya pre-med 'di ba? Hindi siya ganoon. Ang daming items sa table. Pwedeng sabihin ni Bossing Arik yung doon. Ano ba mga laman doon? Ano ba mga laman? Di ko na alam Basta kung ano-ano, 'di ba? Pero paanong, 'di ba? Hindi mo siya pwedeng sabihin, ano 'yan? Pre-med 'yan or may abang na nasulat 'yan or 'di ba?
Hindi siya pwedeng ganun eh. Kasi ang hirap nun. Kung sasabihin mong pre-med yun, ang daming nakaabang na sulat. 'Di ba? Halimbawa, sabi natin may ballpen doon. Sabi natin ganito baka kasi isipin niyo pre-med 'yon. So ganito bibigyan ko kayo ng senaryo. Sabi natin ang mga hindi ko kasi alam kung ano yung mga nakalagay sa table na yan. So bigyan ko na lang kayo ng mga scenarios. Sabi natin may ballpen doon, sabi natin may ano ba makikita ko dito? Sabi natin may ballpen doon, may ayun, bote, may mic, may relo, susi, di ba? So, sabi natin may mga ganong items. And kung sinasabi nyo is pre-med yun, lahat ng item na yun gagawa ng sulat ni Saint Ice. So, di ba, hassle nun kasi halimbawa kailangan bigyan ng kailangan bigyan ni Saint Ice ng iba't ibang mga verses yun 'di ba? Kailangan niyang bigyan ng 4 bars yun. Sa isang item 4 bars. Tain ang hassle nun. Alang kabisaduhin pa ni Saint Ice lahat yun para lang, 'di ba? Para lang sabing effective yung ano na yun, 'di ba? So hindi siya pre-med. Freestyle talaga yun. At ang take ko doon nung live, nagulat ako na ayun din yung naging take ko na, tangina, pre-med ba yun? Ganon yung reaction ko nun. Pre-med, puta, pasok effective Tapos, magugulat ka na lang, puta, nag-react yung crowd. Sabi ko, ang astig nun para sa akin. Kasi, yun nga, ang hirap mag-isip ng verses on the spot na magiging effective. Possible makapag-isip ka ng verse, makapag-isip ka ng 4 bars, mabibigyan mo ng maayos na setup, mabibigyan mo ng maayos na punchline, pero hindi effective sa crowd. Hindi effective sa mga nakikinig. Pwedeng ganun Pero anong nangyari, effective lahat yung ginawa ni Saint Ice dito. The setups and the punchlines. So, effective yun para sa akin. Although, sabihin natin, kapag sinabing bote ng tubig, may isip ka na kagad na plastic, transparent, 'di ba? Pwedeng ganun agad Matik 'yon, ganun agad yung magiging may isip mo na setup doon. Pero yung urgency, 'di ba? Na kailangan mong mag-isip ka agad ng mga salita, ng mga linya para tapos magka-rhyme pa. Ibang klase 'yon. Sige, sabihin natin sobrang simple ng napili ni Bossing Arik na bote at marami na ring linya yung ang dami, 16 years na yung battle rap, ang dami pa, hindi lang sa flip top, 'di ba? Sabihin natin marami nang gumamit ng yung ganong punchline, pero yung sense of urgency kung paano tinahitahin ni Saint Ice yun yung kailangan mong iskoran Diba? Yun yung i-score mo doon. Hindi yung pinaka-punchline kasi nga sabi ko nga, normal, sa bote, plastic, yun yung magiging punchline. Pero, yun nga, yung bilis ng pag-iisip, yun yung kailangan mong bigyan ng credits doon kay Saint Ice. So, ayun. Ganun ko siya na take, and nung live, effective talaga yun, tol. Ang lakas nun. Diba? So, sa tingin ko na-explain ko naman yung gusto kong sabihin, and sana nagustuhan nyo yun. 'Di ba? Ang lakas nung lakas nung freestyle na 'yon. At based kay Jonas sa pre-battle interview, isa 'yon sa mga kinakatakutan niya kasi once mag-freestyle sa gitna si Saint Ice, mahirap 'yon kasi possible as per him na mas malakas pa yung freestyle niya compared sa sulat niya. So, 'di ba? Gets? Tuloy. Kahit fact sheet ka, para kang yung boteng yan, wala ka nang laman tapos plastic pa. Lakas, di ba? Wala kang ganun. Kahit pilitin mo mag-technical, komedyante ka lang kasi. Ako parang tadhana pag nagjo-joke. Anak ka ng madre, wag mo sabihin na wala ka sinasanto. Kakasigaw mo ng Lord patawad, pinaulanan ka ng bato. Ako sisigaw ng Lord patawad pagkatapos ko sa'yo. Oo, maglaban na lang kayo ni Basilio o ni Sinyo.
Total dream match mo nga yun. Ako na bahala kay Zaki, Katana, Carlito, kay Lipo, kay Trip dun sa zoning buwelta at ahon. Wala kang vision pang champion. Yang mata mo, parang dal sa Squid Game pag naghahanap na siya. Pues regalo ko sa'yo, kapaong total gusto mo, tao sa'yo nagdadala. Basag lahat kayo, kahit sinong tumayo sa harapan ko malalaglag. At ako matitira sa dulot, magbabasag ng alkansya. Pagkat yung TF mo, mas mataas nga yan. Kaso mawawaldas din to. Papaalala ko lang sa'yo na Jonas libre ang mangarap pero magastos, mabigo, ang ina mo. Kaya Jonas libre ang mangarap pero magastos mabigo, tama ba? kaso mawawaldas din to. Papaalala ko lang sa'yo na Jonas libre ang mangarap pero magastos, mabigo. So, okay na linya yon, pero I think same idea dun sa linya ni Batas na ano yun, yung ano sa ano yun, sa ano yun, pag-ibig yun eh. Yung ano yun? Yung magastos basta ganun din, magastos mabigo rin sa ano yun. Basta nakalimutan ko na. Basta may ganung linya si Batas. Nakalimutan ko lang kung I think kay Fangs ata niya nasabi. Di ko matandaan. Ano nyo ako, enlighten me sa comment section kung sinong kabattle di Batas sa ano na yun, sa linya na yun. Si Fukuda ba? Si Fangs? Hindi ko na matandaan. Lang sa'yo na Jonas libre ang mangarap pero magastos, mabigo, ang ina mo. Kaya mamaalam ka na kay Lipgram, malakas ka lang sa balimbingan. Kaya ko pampalawak ng isipan hanggang pantawanan hagikdikan. Kaya ko mawasak pandiinan o classic matchup na dikdikan. Ang di ko lang kaya magka-chance ang magka-champ ang ating liga na walang paninindigan. Balimbing! Second side 4. Okay. Binigyan ako ng responsibilidad ng battle na to. Strongest round ni Jonas yung round 3. No doubt, guys. Yun nga sinasabi ko nga sa inyo. Yun yung Jonas na inaantay ko na magpakita, or yun yung Jonas na inaantay ko or ina-expect kong mapanood sa battle na to. 1, 2, and 3. Ganun, yung performance ni Jonas sa round 3, yun yung ina-expect kong mapanood sa rounds 1 and 2, pero hindi nangyari yun. Round 3, yun yung totoong Jonas. Strongest round niya yun. Round 3 ni Saint Ice, kakaiba yun. Kakaibang performance, kakaibang mixture of elements, kakaibang mixture of different styles, freestyle, diba? Solido yun. So, di ko alam kung mag-agree kayo dito, pero yun nga, it was a style clash, and hindi mo siya, ito malagi ko itong sinasabi, para sa akin, hindi mo siya pwedeng i-judge ng same criteria or same category sa estilo ng isang MC. So, 'di ba? Gets mo? Hindi mo siya pwedeng halimbawa, comedy. I-judge mo siya sa comedy. Hindi mo siya pwedeng i-judge ng comedy, pre. Kasi kung dun mo lang siya i-judge, tangina, Jonas 'yun for sure. Hindi mo rin siya pwedeng i-judge as technicalities, hindi, kasi for sure Saint Ice yun. Hindi mo rin siya pwedeng i-judge sa sulat, kasi magkaiba sila ng sulat eh. 'Di ba ganun siya sa round 3. Yung rounds 1 and 2, ayaan nyo na yun, tabla yun. 'Di ba? Round 1 Jonas, round 2 Saint Ice. Parehas pa ng score na 18 points. Pagdating sa round 3, different style, different outcome, strongest round nila parehas, effective both MCs, effective both styles on each other.
A-game si Jonas sa estilo niya sa round 3. A-game yung estilo ni Saint Ice sa round 3. So, paano natin i-judge yung battle na to? So, hindi ko alam kung hanggang anong oras ako magsasalita dito, pero I think round 3 tabla yon. Tabla yon, guys. Ano yun? Yun na yung final decision ko. Final vote ko sa round 3. Tabla. Diba? So, gaya nga ng sabi ko, hindi mo siya pwedeng i-judge ng comedy lang. Hindi mo siya pwedeng i-judge ng technical lang, lyrical lang, punchline lang. Hindi eh. Kailangan mong maghanap ng similarities and dun mo tignan yung gap ng dalawa. And sa tingin ko, wala silang wala silang naging similarities. Parehas kontrapelo. So, tinignan ko yung performance. Ayun na, performance, effective si Jonas, strongest round ni Jonas yun. Tinignan ko yung performance Saint Ice, effective si Saint Ice doon, sobrang solido nun. Strongest round ni Saint Ice yun. In terms of returns, ito yung totoong Jonas ito yung estilo ni Jonas. In terms of returns ni Saint Ice, ito rin yung estilo ni Saint Ice. Ito yung totoong Saint Ice. Ito yung estilo or structure ng sulat ni Saint Ice. Diba? So, ganon. Pero, as we move on and as we vote, sabi ko nga, nung napanood ko to ng live, Jonas ako. Pero sa tingin ko, I'll go with Saint Ice sa battle na to. So, katulad ng Zaki, Zenlook, sabi ko, Zenlook yon sa live, pero nung napanood ko, I'll go with Zaki. Mas nakita ko yung lamang ni Zaki sa battle nung nireview ko siya. Then ito naman kay Jonas, sabi ko nga, Jonas to live, puta, parang ano pa nga ako nun eh, to be honest sising-sisi pa ako nun, sabi ko, puta, Jonas yun eh, gumagano pa nga ako sa live eh. Pero nung napanood ko siya, nung na-review ko siya, para sa akin, Saint Ice yun overall. So, bakit? Kasi, tabla naman eh. Round 1 Jonas, round 2 Saint Ice, then round 3 tabla. So, paano ako nakapag-come up na Saint Ice yung boto ko? So, guys, to simplify this battle, yung totoong Saint Ice ang nag-perform sa battle na to. Gets nyo? Hindi nag-adjust, hindi siya nag-adjust, hindi siya nagtipid. Kung ano yung kilala nating Saint Ice nung pagbalik niya from 1 minutes, battle niya kay Unico, 'di ba? Yung mga past battles niya. Ayun siya. Yun yung nag-perform sa Isabuhay 2025. Si Jonas, round 3 lang nagpakita yung totoong Jonas. 'Di ba? So sabi ko nga, laban ni Jonas kay Plasma, laban ni Jonas kay Zenlook, napanood ko siya both live, napanood ko siya, na-review ko siya. And sa tingin ko, ibang Jonas yung napanood ko doon sa last 2 battles niya compared dito sa Isabuhay na to. Kasi all 3 rounds sa battle niya kay Plasma at kay Zenlook, all 3 rounds, andun yung tao eh, andun yung comedy, andun yung entertainment. Pero pagdating sa battle niya dito kay Isabuhay, I think nag-adjust siya ng konti. Pumasok siya sa mundo ni Saint Ice sa round 2, which is wrong move yun para sa akin. Then pagdating sa round 3, sobrang lakas niya doon. Pero late na. Kasi wala eh, nakapagpondo na si Saint Ice ng kalamangan in terms of performance, na ito yung estilo ko, ito yung dadaling ko sa buong battle. Si Jonas nagsuswitch, 'di ba? Ang hirap, 'di ba? So, on my preference, ulitin ko lang, live Jonas 'yon, pero as we move on and as we vote on this battle, upon reviewing this battle, sa overall performance, I'll go with Saint Ice. So, sa malinaw na opinion,
overall performance, Saint Ice. Kasi mas nag-stick siya sa estilo niya, pinakita niya, pinatunayan niya na kayang manalo ng estilo niya sa mga powerhouse na style, especially sa in terms of comedy. Sabi nga ni Saint Ice sa pre-battle interview, marami na siyang mga nakalaban na komedyante, pero si Jonas yung unang-unang nakalaban niya na ito yung main style, yung pagiging komedyante. Ito yung first time. So parang para sa akin ang dating nun is na-challenge siya na magbigay talaga ng full potential ng sulat niya. Then kay Jonas, hindi ko naman sinasabi na naging easy si Jonas sa pagsulat, 'di ba? Sorry. Hindi ko sinasabi na naging easy si Jonas sa susulat or nagtipid siya, pero sa tingin ko lang na na corner siya ni Saint Ice doon. So, yun lang, 'di ba? Tabla talaga to. 1 Jonas, 2 Saint Ice, pero tapos pagdating sa round 3 tinabla ko pa. Siguro para sa akin lang masyadong mataas yung expectation ko kay Jonas na ganun yung ipapakita niya all 3 rounds sa past 2 battles niya, pero round 3 lang, sa round 3 ko lang nakita. Then kay Saint Ice naman, aaminin ko, ina-expect ko na magiging average yung performance niya, pero nag-exceed naman siya sa in-expect ko, kaya ang lakas ng impact nun sa akin. Then parang sa kabilang banda naman, hindi naman siya na totally na disappoint, parang nabitin lang ako, nakulangan lang ako sa performance ni Jonas. Then kay Saint Ice naman, biglang boom, ayun na yun, solido yun. So I think nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin. Saint Ice. Team Jonas vs. Saint Ice, mag-ice pang beses para sa kanilang pareho. Maraming salamat sa inyo lahat ng mga kasama natin. Kita-kits tayo sa mga susunod na event at mga susunod na bracketing ng isa buhay. Boto ng urado, mga kalaban, si Zaki 3-2, mag-iay para kay Saint Ice. Deserve yun. Okay, laptop pa rin kayo, ha? Salamat. Thank you, shoutout sa akin, pinaka-mamahal na asawa, mga dumala. Siyempre, shoutout din kay Saint Ice, ang lupit nun. Shoutout kay Kuya Kebs. I love you lagi, Kuya Kebs. Sa lahat ng bubo, kay Enigma. Ganyan na. Yo. Last message bago tayo mag-uwian. Gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga nag-hate, condolence. Parang Hershey's akin bars after ng milk. Na-call out pa nga si Zaki, gandang battle yon. So, sana makapunta ako, July 19 yun sana makapunta ako. Nga pala, isa ako sa bumoto kay Ice Rocks, ay kay Saint Ice. Bale, round 1, binigay ko na kay Jonas, tas 2 entry kay Saint Ice. Okay, 2 entry Saint Ice. Damn, sobrang dikit ang battle actually. Round 1, dikit na dikit. Dikit na dikit. Okay. Round 2, dikit. Labang si Saint Ice. Round 1, Jonas, diba? Jonas. Round 2, Saint Ice. Round 3 talaga nagtatalo para sa okay. Tanga na, parehas pa kami ng boto. Okay, game. Yung ginawa ni Jonas doon, pero round 3, ang ganda ng bawi ni Saint Ice. Parang, siyempre, maliban sa freestyle, solid naman yun, pero lalo na yung bandang gitna hanggang sa huli, solid eh. So, doon naging malinaw na Saint Ice. Pero yun, sobrang dikit na laban na. May ang daming lines na underrated, pero sana mas maano sa video. Pero yun, isa sa paboritong laban ko rin to, Saint Ice. Grabe, ang hirap nun. Sobra, kanina suko. Parang in-expect ko kasi nung una si Jonas yung magdodominate. Oo nga ganun nga Bago yung magsimula yung battle. Yes, ganun naman talaga. Technically, para sa akin, siksik na yun.
Pero nahabol ni Ice. Pero hindi ganun ka-solid katulad ng ginawa ni Jonas kasi meron siyang minarka bago matapos yung round niya. So, kay Jonas yun. Tapos yung round 2, wala, and pinakita ni Ice kung gaano siya ka-technical. Yes. So, may mga balance si Jonas na di kung nagmamarka ng onde pero mas nangibabaw yung pagiging technical ni Ice. Tapos yung round 3, kala ko si Jonas na yung mangingibabaw talaga. So, tawag dito, nadali ni Ice ng technicals pati yung impromptu. Para sa akin, mas umanga ako naman kay Ice. Okay. Yo, asking nga pala, umana sa Antipolo Local Talents. Yun, ang binoto ko si Jonas kasi para sa akin, mas naging siya, epektibo dun sa mga dala niya. Kasi yun parang naging siya, yung style clash din. Kumbaga, sinasabi niya na kaya niya rin gawin yun, pero hindi niya ginagawa. Tsaka yung parang may yung mga punto na gusto niyang palabasin na dun sa mga sinasabi niya about dun nga sa mga pagbabars. Although, kaya din naman ni Jonas yun, tapos yun dun sa kabila na hindi. So, dito ako sa mundo ko, pare sila ng kaya gumamit ng sandata nila na yun. Pinakita lang ni Jonas na ganito kita papatayin. Parang ganun. Kaya parang yun yung naging sa akin kay Jonas na kaya siya yung binoto ko. Yun, all 3 rounds. All 3 rounds? Ang binoto ko si Jonas. Okay. Siguro iba-iba naman ang taste. And syempre, ako, more into technicals ako. Pero mas nakita ko na naeg ng round 1 and round 2 si Kuya Jonas. Nakuha ni Saint Ice yung round 3. Pero hindi siya enough para matabunan yung nagawa ni Kuya Jonas sa 1 and 2. So, mahirap siya kasi medyo lamang talaga si Saint Ice sa round 3. Sa 1 and 2 kasi hindi masyadong malaki yung lamang ni Kuya Jonas pero nakuha niya yung 1 and 2. So, nag-base na lang ako per round. So, 1, 2, Jonas, round 3, Saint Ice. So, Jonas, yun. Okay, 'di ba? So kahit yung mga judges sobrang nahirapan talaga doon. Actually nung live, sobrang tagal. Sobrang tagal ng sa mga nakapanood ng second sight nung live, 'di ba? Agree kayo, ang tagal, 'di ba? Ang tagal noon. Ang tagal ni Bossing Arik magsalita sa gitna kasi ang tagal talaga mag-isip ng mga judges kung sino iboboto nila. 'Yun, ganun lang, shinare ko lang. Pero 'yun, guys, we survived this battle. Ito yung kinakatakutan ko talaga reviewin kasi yun nga, sa nakikita ko sa Facebook, nagkalat yung ganito mga reaction video nila sa battle na to. So ako, sabi ko puta, nakakatakot naman reviewin to, baka mabash tayo. Pero yun, as always, hindi naman ako, wala naman ayoko naman magbigay ng vote nang hindi ko kayang i-justify kasi yun nga, mabibigyan tayo ng ng bash niyan. So ayun, as always, kilala nyo ang judge diyan na walang bias sa judging. So sabi ko nga, isa si Jonas sa mga iniidolo ko pero wala I think Jonas talaga 'yon. I think Saint Ice talaga 'yon. Sa round 2, 'di ba, halos pare-parehas kami ng naging boto, 'di ba? Round 1 Jonas, round 2 Saint Ice. Nagkatudo lang talaga sa round 3 kasi most of the judges binigay yung round 3 kay Saint Ice, which is ako naman tinignan ko siya sa ibang side, 'di ba? Tinignan ko siya as a different story. Kumbaga, pinakita ni Jonas kung anong estilo niya, pinakita ni Saint Ice kung anong estilo niya, and kontrapelo 'yun. So hindi mo siya pwedeng alam mo 'yun, parang 'di ba yung magnet? Pag yung magnet is tinapat, 'di ba, positive negative yung magnet. Kapag tinapat mo siya sa, 'di ba, hindi siya magdidikit, 'di ba? Kailangan kontrapelo. 'Di ba? So parang ganun lang din. So I think ayun, sa overall I'll go with the Saint Ice talaga dito. So yun lang. At umabot ng 1 hour 22 minutes yung review, and I think na-explain ko naman yung side ko. So, feeling ko sobrang ganda nung Zaki vs Saint Ice, 'di ba? Buo yung ko doon, yung konsepto ko doon na magandang kalalabasan nun kasi para sa akin sa upon reviewing those battle, sila talaga yung nag-advance. Pero dun sa unang dalawang battle, tropa naman yan sila, tropa yung mga yan, pero I think better kung si Article yun kasi dikit Then yung kay Katana 30 naman, sa tingin ko, 'di ba?
So, yun. Na-review ko naman na yun and panoorin na lang. So, yun. Guys, kita-kits tayo sa Lipcram vs. Aubrey. Tignan natin kung makakaisa pa tayo ngayon. Pero, alas 12 na. Pero, tignan natin. Pahinga lang ako, edit lang, upload. Tignan natin. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.